So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, nakakatuwa tong tournament na to kasi ang daming wala, ang daming absent, no? So recall lang natin, sa bracket A, ang na-review ko lang sa bracket A is yung Apollo vs Lord Manuel, which is isang magandang klaseng laban yon, to be honest. Wala tayong na-review na Oblak vs Insane. Kaz vs Aizen Lux, isang magandang laban din. Aaron Incognito, wala. Ayun. So, sa bracket A, dalawang battles lang yung na-review natin. Which is yung nag-advance is si Apollo. Si Lord Manuel, tsaka si Vincent. Then, Kaz, tsaka, hindi ko alam kung sino nag-advance dito sa Aaron, tsaka Incognito. Hindi ko sure. Pero, feeling ko wala, no? Alam ko si Kaz nag-advance na siya agad sa semis, no, nakita ko 'yon. Then sa bracket B, Nayi vs Books, which is napanood natin and na-review natin and uploaded na sa channel natin kagabi. Then Atticus Joe Gray, wala. No, wala siya. Sinearch ko 'yan, walang lumabas. Then ito na tayo sa R-Zone versus Kedo. Sayang lang no. Sabi ko nakakatawa yung naging structure ng bracket kasi ang daming wala dun sa FRBL 1-up season 1, yung which is nag-champion si Rafi. Marami rin namang hindi umattend or maraming hindi pumunta, no. Pero dito sa 1-up 3 parang halos sobrang dami, no. Halos half ng battle sa round 1 halos ganun no. So okay lang yan. Then ayun, R-Zone versus Kedo na tayo. Nasa pangatlong kumbaga sa bracket B, pangatlong battle na sana to. Pero dahil nga wala yung Atticus tsaka Joe Gray, pangalawang battle pa lang sa bracket B yung marireview natin. Yung Razik tsaka Cardo, di ko alam kung meron to. Di ko pa nasa-search, pero so far focus muna tayo sa R-Zone versus Kedo. So umpisa na natin to guys. Let's go. Unang barat para kay Kedo, pakinggan natin one-up tournament. Let's go! Yo. Natalo ako ng debut battle. Pero kung i-angle mo yan, puta, landi mo. Hindi ko nakasalanan kung ba't nakitaan ako ng potensyal, kaya ako nandito. Pero nandito ka rin pala. Kaya nakitaan ka din malamang ng potensyal. Ng potensyal bilang susunod na badang. Kasi putang ina, imbis na ipambigas nyo na lang pinangkota mo pa. Pare, that's nice. Imbis na may pangsaing, mauuwi na naman sikmura ng pamilya mo sa pop fries. Ang titindi nyo, mag-anak na ang wiwirdo. Pop fries yung kinakain, mag-uulam pa yun ng bangus na tagpipiso. Sa si Ryan Liberato, repin niya no manas, kaya obligado sumipsip. Wala kang ideya kung ano yung baon ko at bitbit. Hindi mo ako pan, Ryan, kaya delikado pag ako kumalabit. Pagharap ng Ryan, bang! Di ka chinito, bagos permanente kang pikit. Pagtapos ng laban, ewan ko na kung may gana ka pa mag-rap. Kasi okay so putulin ko lang doon. Ang ganda nung reference na yun, Ryan Bang. Hindi ka chinito habang buhay ka nakapikit. Ang ganda nun, no? Tapos sa jokes, pasok yung isa niyang jokes na gustuhan ko yun, na pop price, mag-uulam pa ng bagus sa tigpipiso. Okay yun. So isang joke, isang mabigat na bara. So dalawang line na yun nagugustuhan ko kay Kedo. Kung wala ka man talo dito, huwag ka muna magpapakatiyak. Kasi mamaya double meaning na kapag yung talo, hindi mo pa rin matatanggap. Kasi sino ka ba? Kilala ka lang naman bilang adik sa inyong lugar. Naging arson ka lang naman sa lakas mong sumunog ng pundar. Adik ka, tanga. Kaya sa pamilya nyo, panira ka, boy. Kaya paano ka naging arsonista kung sanay ka lang sa mahinang apoy? Sanay ka lang sa sa mahinang apoy. Congrats, tangina ka. Sa FRBL. Regular ka ng pabida ka. Sayang, nawala siya. Although hindi ko na-gets yung linya na yon kasi ewan ko ano yun. Hindi ko na-gets kaya hindi ako masyadong nag-react, pero sayang kasi na-gets yun ng crowd. Kaso after nun parang distract siya dun sa reaction ng crowd, then nawala siya. Sayang yun. Hindi ako deliver sa'yo, gago, mag-isa ka. Wala naman tayong TF dito, nag-OT ka pa. Ang ganda yata ng eye-test na nakuha, tamang work to. Isa pang OT mo, tangina mo, lilipat na ako sa source mo. 70% of vouchers. Okay, may
pagkakwela to si Kedo, nagjo-jokes siya, no. So looking forward ako kay Kedo na mas mahasa niya pa yung mga lines niya, joke lines niya. Okay may palo pero siguro sa delivery, medyo nakukulangan ako sa delivery. Yun, tuloy na natin kasi tapos naman na yung round 1 ni Kedo. Sa jokes, no, siguro sa jokes I think may dalawa ako nagustuhan, no. Pasok yun, yung pop price, magulang pa ng bungos sa piso, okay yun. Tapos yung pinambigas, pambili niya na bigas, pinangkota mo pa, so maganda rin yun. So sa jokes wala tayong masasabi doon, pasok yung mga linya ni Kedo sa jokes para sa akin. Then isang mabigat na bara lang yung nagustuhan ko, yung Ryan Bang, yung Bang, basta yung Bangs, no, hindi ka chinito, pikit ka, yun maganda yun. So overall sa jokes maganda yun, nagustuhan ko yun. Sa mga punches I think yun nga isa lang, haymaker isa lang. Sa performance medyo nagkaroon ng stumbles, no. So okay itong performance ni Kedo para sa akin, pasok pa rin naman. Medyo nakulangan lang ako sa mga mabibigat na linya, pero sa jokes walang kaso, tangin napasok yun. Pero R-Zone, pakinggan natin. Mabigat si R-Zone kasi 5-0 siya dito. Tignan natin. Isa pang OT mo, tangina mo, lilipat na ako sa source mo. Walang barat para ayaro sa bahay natin. Yo, hindi ako nag-overtime. Wala na dong nakakagulat. Sadyang bobo ka lang, maiksi lang talaga yung kaya mong isulat. Yo! Bago ang lahat, uunahan ko na si Kedo. Kung puro patawa ang yung dala, pues maglaro tayo sa sentro. Ako'y bababasa yung level, pero mananatili itong konkreto. Bars over jokes, hindi, kasi papatayin kita sa pareho. Ano, Vladway, game? Game! Pangalan niya sa Facebook. Gusto ko yung energy ni R-Zone. Gusto ko yung yung impact, yung swag, yung stage presence, gusto ko. Kedrick Richard. Nak ng pulak. Ang pogi ng name! Pak na pak! Pagdating sa personal, dame! It's a prank! Nung laban niya kay Grit, naka-shades pa at cap, may kasama pang bandana. Mukhang gusgusin ka na, mama. Ganito itsura ng mga konduktor na hindi nagsusukli ng tama. Paano nakapasok sa tournament? Bakit may overage na dito? Nung pinanganak, ganyan na yan. Itsura niyan, ganyan na mismo. Oo, nung bata ka pa lang, mukha ka ng antigo. Dahil sa mukha mo, di mo naranasan ang tawagin na bagito. Hoy, gurang! Bumalik ka na lang sa panahon ng mga T-Rex. Saglit lang makikilala, kapangitan mo sa eksena, parang flow lang ng latex. Matanda ka na't kulubot, kahit hindi na mag-skin test. Sa sobrang tanda mo, kababata mo, mga lolo ni King Jeff. Skill set, walang panama yan. Kayang-kayang sabayan kahit sa pagpapatawa. Yun lang naman ang kaya mo, diba? Wala lang nakakapagtaka. Sa tournament siya nag-commit. Kala mo committed talaga. Parang bata mag-isip, yung utak committed lang pala. Commit, bata, ang galing. Unang salang Ganda ng laro niya doon. Bata, committed, okay. Ayos yun. ko sa 1-up. Binigay ko committed talaga. Parang bata mag-isip, yung utak committed lang pala. Kaya welcome sa tournament. Unang salang ko sa 1-up. Binigay sa first round, Kedo lang. Tamang-tama lang pang warm-up. Star player sa bench player, kahit tingnan pa yung background, mananatili ka sa bangko. Hindi ka magi-stand out. Kaya upo, ikay minala sa bunutan, nagkamali sila ng balasa. Walang pag-asa tong komedyante, sa alas ko na baraha, siya tatanggalin simula pa lang. Sa ganun ka makikilala, parang deck of cards kasi tong joker sa laro ay hindi na isasama. Panay pahaging ka sa akin sa GC, di ba? Papansin tong punyeta. Para ano? Para seryosohin kita sa gera? Paano ko gagawin yun? Wala kang kwenta. 2022 na, bumabanat ka pa rin ng nagbabagang kataga at rumaragas ang mga letra. Walang masama sa comedy. Pero paano ako gaganahan?
Magkaiba yung komedyante talaga sa nagtatanga-tangahan. Puro pa-hype ka pa sa FB, sobrang yabang, dapat dito tinatadyakan. Ito yung mga tipo ng MC na ang angas-angas, sabay babanat lang ng pasalamat ka, di kita pinaghandaan. Ulol! Kaya walang kedo-kedo sa akin. Tungkay magigiba. Kalas-kalas yung katawan at mas matindi pa. Makikita nyo tong K, mamaya ay kill na siya. Sa tournament matatanggal tong K at itong il matitira. Shit! Ikaw ay swerteng malas. Tang ina mo. Hindi mo ba Lakas. napagtanto na kahit ganyan kakaungas sa one-up tayo nagtagpo? Oo, swerte. Kasi sa tournament nakatapak to. Kaso malas kasi sa first round ako agad kalaban mo. Ano ba? No question about this round for our zone. Nagustuhan ko yun. Sabi ko nga, umpisa pa lang, no? Gustong-gusto ko na yung energy ni our zone. Sobrang aggressive niya. Hindi siya nag-start sa 0 eh. Alam mo yun? Hindi siya nag-start sa 0. Parang nag-start siya from 50 agad yun, tapos boom, natapos siya sa 150. Parang ganun kalakas yung performance ni R-Zone. Ang lakas ng puwersa niyan, yung pagiging agresibo niya, yung mga wordplays niya, yung laro niya, no? Ganda nun. Delivery, sobrang ganda. Kung paano niya dinideliver mga punches, napapalasap niya talaga sa viewers na nakikinig or pati sa mga manonood na yun yung punto. Ang ganda nun. So, R-Zone, tangina, perfect yun para sa akin. Si Kedo, bigyan natin ng 7 si Kedo doon kasi nagkaroon nga ng stumble. Tapos medyo nauntian ako sa mga bara. Parang, I think sabi ko nga, isa lang yung mabigat na bara na narinig ko doon. Then, tatlo halos yung mga jokes, okay naman. Pero hindi yun enough para matapatan yung ginawa ni R-Zone sa round 1. So, it's a 10-7 para sa akin. Sobrang layo ng performance ni R-Zone kay Kedo, no? Sobrang pasok lahat ng mga bara, especially sa performance din eh. Kahit sa performance natin, i-base to lamang na lamang si R-Zone. Punches, R-Zone, delivery, R-Zone, lahat ng aspects, lahat ng elements sa battle rap nakuha ni R-Zone yun. Pati sa jokes, R-Zone pa rin yun. So, 10-7 R-Zone. Round 2. Pakinggan natin. Let's go. Game. Naglaban sila ni Husky sa harap ng maraming tao. Kaso yung laban promo kaya wala ding talo. Exhibition match daw kasi yun ng garapata at malaking aso. Bigatin na nakalaban mo. Ang tanong, may pakinabang ba siya, ha? Akala ko ba close kayo ng aso, bakit wala ka pang napapalapas sa kanya? Okay. Kung tawagin mo kasing aso si Husky, walang yaka. Ganun-ganun lang, walang yaka. Tapos ang malala pa, sa RPN at naumanas todo si Jose, paano ka, garapata? Oo, ganito itsura ng garapata pag nag-diet siya. Ganito itsura ng garapata pag nag-diet siya. Oo, ganito itsura ng garapata pag nag-diet siya. Oo, ganito itsura ng garapata pag nag-diet siya. Sobrang mampayat ang ina mo, rap battle pa. Huli mong kain yata nung last supper pa. Pag ganyan ang gagawin sa buhay, putang ina, mamamatay kayo ng dilat. Nakakakain ka lang yata pag yung misis mo sinipag maghugas ng bilat. Pero kahit ganun, kahit kumakalam ng sikmura nila, yung pagsasama nila ayos pa din. Biruin mo, 10 taon na silang kasal, yung mga kubyertos nila panay bago pa rin. Magtrabaho kasi magtrabaho ka. Sira ulo. Kasi wag puro rap, tangina ka. Mula to niyo. Magtrabaho ka rin. Nag-wordplay to, tangina. Yung meaning ang lalim. Naalala niyo yung radar win? Pag binasa ng hiwalay, puta, ayos nga rin. Pero pag binasa mo ng buo yung radar win, tangina mo, may pagkabadang nga rin. Ang weird mong mag-cut, alam namin lahat. Mukha kang manananggal sa tanghaling tapat. Para ka ding bobong driver na laging alanganin mag-cut. Kumbaga walang preno, napaka-bobo mo humataw. Saka bakit ba? Ang lakas mong mag-react sa sarili mong bitaw. Woo! Gumaganon pa si Tungaw. Gago, ganyan na ganyan yung nag-aararo sa amin tapos matigas yung ulo ng kalabaw. Ano? Boring ka na ba? Baka sabihin panay corning patawa. Baka sabihin panay corning patawa. Kung di mo bet yung bagong meta, sorry, tanga ka. Ilabas yung si Manda Baliw kung gusto nyo ng solid talaga.
Kasi ang taba-taba ng hayop na yun, ang gigigil ako. Gusto ko makita ng personal yung anak ni Akay kay Winnie the Pooh. Ano, tangay na masakit? Naganda ka ng sobra tapos hindi naman ikaw yung pinunta ko. Kaya kung may mapapanis man sa mga rounds ko, dapat alam nyo na to. Hindi ako naghanda ng solid na ender. Kaya time na. Before we were using Okay, skip natin to guys kasi baka maka-copyright tayo dito. Nakaka-copyright ako sa mga ganong ano sa mga ganong ads no. Pasensya na. Mga maikli lang. So, okay, round 2 ni Kedo. Cool. Ang solid ng banat niya doon. Hindi sa mga bars, no. Yung pagiging solid ng mga banat niya is true jokes, no. Pasok, kwela, lap trip, tawa ko ng tawa doon sa round ni Kedo na yun. Pero syempre battle rap, kailangan mo sugatan yung kalaban mo through words, no. So hindi nagawa ni Kedo yon, although pasok yung mga jokes niya, pero hindi yun hindi yun sumugat kay R-Zone. So ayun, overall para sa akin mas marami yung mga jokes lines ni Kedo dito compare sa round 1, and para sa akin hinatak ng mga joke lines ni Kedo yung round 2 niya, na masasabi ko na mas okay yun, mas malakas yun, mas kwela yun compare sa round 1 niya. So pero R-Zone, pakinggan natin. Ako naghanda ng solid na ender. Kaya time na. Ang cool, no? Kahit yung ender na ganon, pasok pa rin Siya nga pala si Kedo. Nanggaling sa liga na kung tawagin ay dahagda. Nung chinek ko, all right nga, chong. Online rap battle league na nagmukhang online sabong. Ang eksena, ibibidyo yung sarili habang nag-i-spit ng bara. Sapat ka nandito, walang hiya ka. Gusto mo lang pala magmukhang tanga sa harap ng camera, nag-TikTok ka na lang sana. Mag-online rap battle ka na lang! Walang lugar dito, mga gaya mong boplak. Tatabak-tabakan parang floor mat, gamit sapatos na pang combat. Hindi ka pwede dito sa live. Sa gantong format, ikay soplak. Hindi porkit nagra-rap ka sa tapat ng front cam, pwede ka na pang front act. Tapos sa mga video niya habang bumabanat, madalas may hawak pang red horse. Kita nyo naman, kaya di ba? Nice move! Kumukuha ng tapang sa alak. Ganun ka kawak, dude. Pwede ba ang shot sa live views? May babagsak, and I'll prove. Kung mahilig sa RH, ay bibigyan ng right hook. Oh, tingnan mo. Yung RH, imbis na red horse na... Ina. Galing! Multi. To, no? Hindi ko in-expect na nagmumulti si R-Zone. Galing, nagustuhan ko yon. And para sa akin, dun pa lang, enough na yon para makuha ni R-Zone yung buong round ni Kedo sa round 2. Tapos hindi pa siya tapos dito, marami pa. Punta pa sa right hook, hindi mo na malayan. Kung sa bagay, alak man o kamao, pares ka lang dyan tatamaan. Tapos nagsasabo ka pa. Sa tutor lagi nakatutok. Lagi kang puyat. Pwede sa rap battle ka may tulog. Kaya pang nagra-rap, laging lutang. Offbeat ka, di ka nahubog. Paano ka sasabay sa bagsakan kung wala ka nga sa hulog? Okay. Oo, adik sa Bulacan. Tapos dito sa Mulpot. Para makipag-agawan. At makaabot sa tuktok. Kampyonato ang hangad. Sabog ka lang taga-bundok. Kontrolado ko yung round, di ka makakastil kahit magaling kang sumundot. Taga-Bulacan na... Galing ni R-Zone dito, men. Na-appreciate ko yung returns niya from round 1 hanggang up to now, no? Kung ano yung ini-spit niya ngayon. Sobrang nagugustuhan ko yung performance ni R-Zone. Solid yun para sa akin, and sa tingin ko si R-Zone pa lang yung napapanood kong medyo solid na lumetra dito, no? Kasi tulak ko, dun ka nalulong. No? Sabi ko nga sa inyo, na-review na natin yung Apollo Lord Manuel, Kaz Ace and Lux, Nayib Books, no? Although malakas si Nayib, no?
Pero yung ganitong R-Zone, parang katulad ni R-Zone, parang siya pa lang yung pinaka nagugustuhan ko mag-perform dun sa lahat ng na-review natin sa round 1 ng tournament. Tumundot. Taga Bulacan na tulak, oo, dun ka nalulong. Kamatayan ang hantungan kung hindi man makulong. Pues FRBL kasagutan ng sawi kang umusbong siyang taga Bulacan, iuuwing may Bulacan ilong. Pero hindi, kasi ang labang to ay do or die. Di ka na uuwi. Ngayon pa lang si Kedo ay ididiretso na sa lupang ako mismo naghukay, walang magaganap na burol. Kasi ililibing kita ng buhay. Kaya ba't Kedo lang? Puta lugi na agad. Kung papuri ang hangat, pues umuwi ka na lang, Brad. Kung papuri ang hangat, pues umuwi ka na lang, Brad. Parang tato, yung pagkatalo mong uukit sa balat, hindi mawawala na parang gumuhit ay alamat. Kahit ayusin, tatalunin, bababuyin ng sagad. Kung matuloy na habulin na abutin ng sapak. Hanggang mahilo at maduling pagulungin sa lapag, siya na mismo magsasabi na kunin mo na ako, God. Yan na pala, hindi marunong pumili ng katapat. Pangil sa pangil, ikay pusi, ako'y bully mga gat. O, haba na ba ng rhyme scheme? Talagang sulit to mag-rap. Yung punches ko extended, parang si Luffy sumapak. Woo! Punches extended, Luffy. Wala lang yun. Testing lang yung tangina. Pinakitaan lang kita ng goma-goma para lang masabing pang stretching lang kita. Ay! Tangina mo, bonus round. Time, mabaho mo. Uking ina nun. Ang bigat, ang lupit nun. Yun yung pinakamalakas na linya. Wala lang yun. Testing lang yung tangina. Pinakitaan lang kita ng goma-goma para lang masabing pang stretching lang kita. Tangina mo, bonus round. Time, mabaho mo. Speechless ako doon. Hindi ko ina-expect na magiging ganun yung punchline, no? Kasi ang dami ko nang napanood na battle, tapos reference si Luffy, which is, sabi ko nga sa inyo, I'm a fan of One Piece. Siyempre kilala ko, alam ko yung mga reference na gano'n, pero kung paano ginamit ni Arzons yung Luffy, yung Goma, yung stretch, hindi ko ina-expect na doon lalanding yun. So props, nagustuhan ko yun, sobrang nagustuhan ko yun, and wala na, burado na. Yung round 1 and 2 ni Kedo, parang hindi pa enough yun para matalo niya yung round 2 ni R-Zone. Ganon kalakas yun. So, ayun, grabe. Alam mo yun, so far, ito yung pinamalakas na round na napanood ko sa sa round 1 ng tournament, no. Galing. Props kay R-Zone, tayo ng lakas. Lakas tol, walang duda. Lakas na ito. So, 15 to para kay Arzon. De, joke lang. So, it's a 10-7 pa rin para sa akin. Although, sinabi ko kanina, mas malakas yung round 2 ni Kedo, pero naisip ko, walang punchline yung round 2 ni Kedo, more on jokes, no? So, parang inequivalent ko na lang yun, no? So, it's a 10-7 pa rin to para sa akin. Grabe yung Arzon sa round 2. Mas malakas pa yung round 2 ni Arzon kumpara dun sa round 1 niya. Grabe, ganun ang performance. Kailangan mong angatan bawat round na pine-perform mo eh. So, yun, props kay R-Zone. Round 3. So, 2014 ang score. Round 1 and 2 R-Zone. Game. Ang angas ng pangalan, Pansiga. Ang angas ng pangalan, Pansiga. Pero ang angas ng pangalan, Pansiga. Pero nabubuli madalas si Tanga. Ang angas ng pangalan, Pansiga, pero nabubuli madalas si Tanga. May pasabog daw tong Arson, mala, export sa ulti niyang dala. Tapos malaman-lamang ko pukin ng ina ka. Nakasunog ka lang pala ng sinaing nang umpisal ka pa. Angas, pangsunugan yung dating. Buti kong malakas. Pag ganito starter nanggang malamang gulpito madalas. At yung multi mo kabanas. Mahiya ka naman kay Looney dun sa taas. Kasi siya na daw yung bagong hari ng tugma. Madalas niyang binibida sa walkline niya. Kasi kaya niya daw tumugma ng 2 syllables, partita yung ibang words na slant rhyme pa. Tangina, galing! Galing mo! Sabi niya kay Jem, itong lolo walang thunder, kaya walang pasabog na maasahan. Yung linya mo tumatak.
Umiyak ako. Yung linya mo, tumatak. Kasi nag-choke ka nung tangina mo, doon ka mismo nagkalat. Akala ko ba wala siyang pasabog na dala, bakit ikaw pa yung umuwing wasak? Unang laban sa motos, body bag to si Loco. Yung pagiging arsonista, hindi nagampanan ng todo. Kaya tama lang na ito nga po, hindi nakaporma sa tinawag niyang Lolo. Lolo. Tama lang na ito nga po, hindi nakaporma sa tinawag niyang Lolo. Tama lang na ito nga po, hindi nakaporma sa tinawag niyang Lolo. Ouch! Ouch! Na 5-0 ka, Chong? Yung pagka-choke mo doon, baon na baon. Akala ko pa freestyle champion, bakit di mo yata alam yung meaning? Ano yan, freestyler? Na nagcho-choke pag walang advance na written? Ano pa ba? Nagcho-choke pag walang advance na written? Ano yan, freestyler na nagcho-choke pag walang advance na written? Back freestyle champion, sinong ginago mo? Mahiya ka naman sa tunay na mga freestyler na tinalo mo. Time, talo na ako. So ayun, wala na akong comment doon guys, wala na. Na blackout si ano doon, no? Nag-choke, no? Sobrang stumble ng round 3 ni Kedo. Hindi niya nabuo yung round 3. Ang dami niyang hindi nasabi, ang dami niyang hindi na-deliver, ang dami niyang hindi na-spit. So yun, siguro bigyan ko ng 6 yung round 3 ni Kedo. So 7-7-6, it's 20, no? 20 points guys, 20 points para kay Kedo sa all 3 rounds. Pero yung 20 points ni Arzon sa rounds 1 and 2 pa lang yun. So round 3. Round 3. Let's go. Let's go! Ha! Hunghang. Isang buwan mo akong pinuyat tapos yun lang. Yo! Huling round na! Huling party na din ng huling round na! Huling party na din ng Katayan. Last 2 minutes, pero di na ako kinakabahan. Kasi ang laki na ng agwat ng score. Kanina pa yan napag-iwanan. Oo, kanina pa yan binaon, kaya nakita nyo nang tinatambakan. Napansin nyo ba? Yung boses na ito parang may halong echo. Sakit sa tenga, parang pinapalong yero. Pag-gangsta-gangsta pa, dugyot naman. Umaasta atong geto. Pag pinagpapawisan ka naman, mukha kang taong sebo. Pero, pag bagong ligo yan, ang tawag sa kanya, mabahong presko. Sarap mong buhusan ng isang sakong yelo. Mura lang yung sabon. Bumili ka pag sweldo. Hindi yung puro kainom, tas ang ambag mo lang ikaw tanggero. Hindi daw ito naliligo, totoo nga yung kwento. Mas paliliguan ang suntok hanggang sa makontento. Di mo kaya sukatin aking lalim kung ang gamit metro. Tatadtarin kita hanggang magkasya ka sa box ng sesto. Ang wak mo, Kedo. Isip bata, walang hiya ka. Predictable jokes mga baon mo. Wala kang malakas na mga bara. 40 ka na, naggagagamba ka pa rin. Paano mo ako makakaya? Tutal tumatanda ka namang paurong, umatras ka na lang sana. Kasi anong gagawin mo dito? Magmumukhang tanga para makapagbigay lang ng aliw. Meron na kaming Peter Pan at Manda, di na namin kailangan ng pangit. Pero bilang respeto sa'yo, naglaan ako ng panahon na gugugulin. Kedo, ngayon pa lang, pangalan mo ipaguguhuin. Nagsisimula ka sa K at nagtatapos sa O. K-O nga, tsak dudurugin. Pinalo ko maglatag ng letra, talagang may patutulugin. Ikaw, ganyan ka na lang? Magpapatawa ng todo, tol? Ganyan ka bang na-train, comedy? Pues sa akin pang horrorcore. Uusapang train, iba yung ruta. Wala tong halong joke ngayon. Yung release ko pang train to Busan, yung sayo pang Home Alone. Ngayon, anong pakiramdam ng nasa live event? Ox ba, tol? Magaling ka kung saan ka nang galing? Ibahin mo to ngayon. Ito'y balian pang UFC. Wala nang kukontra doon. Kung malakas ka doon sa circle nyo, pis bugbog ka sa octagon. Ooh. Galing ka ng Bulacan, sa inyo uso pa putok. Sa FRBL, bardagulan, palupitang sumuntok. Kung taga Bulacan ang mawawala, pag dito ka napasubsob, parang Bulacan ang mawawala matapos pumutok. Oo, putok.
Hindi lang sa kilikili, pati din yung nguso mo kung iisipin. Pati mouthpiece, durog, kasama dugo, sabay-sabay mo yung mumugin. Alam kong di mo ako nagigets. Hindi naman kita sisisihin. Paano yan kakagat sa trip ko ay ubus na mga ngipin? Kaya wag ka na umasa Galing. na makakuha ng boto. Laglag ka sa tournament kahit di na ako tumodo. Habang buhay ka ng bano, ngayon ay naging batukan to. Kasi pinasali ka lang sa laro para paglaruan ko. At last, ito ay practice lang. Pero sinunog ko pa rin itong MCing tuyo ang brain. Parang kay Reka niya piniling makipaglaro ng flame. Anong akala mo? Meron kang makukuhang fame? Arson versus Kedo. Time. Tapos na ang tune-up game. Yeah! Bagay mo yan para sa laban na yun! Yo! Blood Tangay na solid. Solid. Na-enjoy ko yung yung R-Zone, no? Na-enjoy ko yung all 3 rounds ni R-Zone. Sabi ko nga, si R-Zone yung para sa akin, siya yung may pinakamalakas na baon sa lahat ng napanood ko. Dito sa although meron pa tayong Razik tsaka Cardo, di ko lang alam kung merong upload to. Pero so far, sa lahat ng na-upload natin, sa lahat ng na-review natin, sa round 1 ng tournament, si R-Zone yung may pinaka malakas na baon. So, yun. Di ko na masyadong explain yung round 3. Kitang-kita naman. So, 10 points pa rin yun para kay R-Zone. No? It's a 30-20, all 3 rounds. R-Zone, sobrang lakas ni R-Zone from start to finish ng battle, tsaka ng per round. Hindi siya nag-i-start sa 0. Kasi ang nangyari, malakas na agad tapos papalakas pa. May mga battle MC kasi na mag-i-start sa mahina tapos palakas ng palakas hanggang sa makuha yung momentum. Pero si R-Zone hindi. Kuha na niya agad yung momentum, nabasa na niya yung galaw ng kalaban na mag-i-start ako sa ganito. Kumbaga, sa umpisa ko pa lang tatalunin na kita. Pag nasa gitna na ako, ibabaon na kita. Parang ganun no? So, ang lakas ni R-Zone dito, men. All 3 rounds kanya. Sobrang daming tumatak na lines, mabibigat na lines, yung pagkakaroon ng solid na energy tsaka power from start to finish ng battle, sobrang lupit nun. Nagustuhan ko yun. So, looking forward kay R-Zone. Pero R-Zone, yung battle na to para sa akin. So, yun, R-Zone. Pero battle league ang laban! Kedo versus R-Zone! Maging Namin sa safe pa. Ram tsaka sa para kay R-Zone! Yeah. Pero boto ng Urado, 5-0 para kay R-Zone! Salamat kay Kedo, salamat. Dahil ng Naghanda lang talaga ako sa may R250 kasi kaya hindi ako nag-grade. Pero yun pa rin, solid pa rin. Arson lakas. Okay. Yo, R-Zone, wala na maraming paliwanag, all 3 rounds, binato siya. Although, nakakatawa naman talaga siya, nagpe-pay off din yung mga punchline, pero body bag. Yo, Uncle Mac, ang boto ko ay R-Zone. Matik kasi pagdating ng round 3, naging magulo na yung performance ni Kedo. Tsaka sinuko niya na rin yung laban, nag-note pa sana ako kaso wala, naging magulo na pagdating ng round 3 kaya binigay ko R-Zone. Yeah. All 3 rounds, R-Zone, mas handa, mas preparado, mas pang battle yung material niya. Hindi ganun ka-debatable, R-Zone. Yo, ako nga pala si Mista, binigay ko yung boto ko kay R-Zone. Round 1, napagsama niya yung punches tsaka jokes. So, round 2, yung natabunan niya talaga sa round 1 si Kedo. So, ang binigay ko kay R-Zone. Round 2, binigay ko kay Kedo. Although malakas naman si R-Zone, so nawala lang ako dun sa sinabi niya na mananatili ka ng bangko kasi di ka na mag-stand out. Siguro dun ako nawala. Kaya binigay ko sa kanya, kahit nag-sleep up si Kedo, para sa akin mas malakas yung mga one-liner na ginawa ni Kedo sa round 2. Sa round 3 naman, nag-concede na dun si nag-concede na siya dun. Kedo. Kaya parang yung bagsak, lahat ng basta kay R-Zone na talaga yung round 3 na yun. Kasi sumuko na siya talo na ako. Kaya round 1, R-Zone, round 2, Kedo, round 3, R-Zone, boto R-Zone. Joe Gray, Shuttle Music. Binoto ko si R-Zone. Round 1 binigay ko kay Kedo. Kasi yung mga jokes niya engraved siya sa mga parts. So hindi siya madaling gawin. Tsaka parang natural sa kanya yung pagjo-jokes. Napakaganda ng pagkaka-deliver niya.
kahit na parang laid back lang siya, hindi niya na kailangan ilakasin yung boses niya or yung kung paano niya ibigay yung joke. Yung bar or yung banat niya na mismo yung nagdadala ng power. Arzone naman, kaya nalamangan siya ni Kedo sa round 1 kasi parang hindi yun yung strongest suit niya yung jokes, pero yun yung highlight niya sa round niya. Although, benta pa rin, nakakatawa, lamang pa rin si Kedo doon. Pero rounds 2 and 3, Arzone, malinaw. Multis, wordplays, grabe. Extended yung mga punchlines, kaya ang Arzone. Thank you. So, yun. Malinaw. Wala nang, sabi nga ni sino ba nagsabi nun? Si Razik ba or si Apollo? Sabi niya, hindi na daw, not debatable, sabi niya, no? Wala na daw dapat pag-usapan doon. Kitang-kita Arzone yun. So, convincing. Napakinggan ko naman yung mga judges at yun, na-gets ko naman yung pinakapunto nila and agree naman ako doon sa lahat ng yun. So, ayun. Arzone, looking forward sa battle na to, sa tournament na to. So, nakaka-excite yung round 2. Sana mabuo na natin yung cast ng round 2, no? Or ng quarterfinals. Quarterfinals ng 1-up 3. So, ayun. Kita-kits tayo dun sa Razik versus Cardo. Not sure kung may upload. I'll check ko muna. Pero pag wala, second round na tayo ng tournament. Lord Manuel tsaka Vince na tayo. Okay? So, ayun. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.